Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Posibleng presensya sa mga illegal pogo sa Subo i-monitor sa kapulisan. Mga baboy nga nangamatay sa Bukirang-Bayan sa Cebu City ipaubos sa confirmatory testing. Ikan sa 15,000 pesos Charter Day bonus sa mga empleyado sa Mandawi City Hall himo na lang 3,000 pesos. Magduha ka tuig na nga bata na lumos sa Barangay Mactandak, Bayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa Central Visayas mutabang pagmonitor kung adunay Philippine offshore gaming operators dinhi sa Sugbo. Kini subay na sa kamanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pagpahunong niini sugod kagahapon adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operations of POGOs by the end of the year. Atol sa katulong State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa batas ng pambansa, may pagawas kini kamanduan nga hunong-una ang operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operator kon POGO subay sa sunod-sunod nga dagkong krimen tungod sa mga matang sa sugal. Tungod dinhi kinahanglan na kini nga undangon aron mahunong na usab ang pagpangabuso sa mga nagpareyo sa POGO sa Pilipinas. Si Police Lieutenant Colonel Gerard Espilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nagkadayon ato sa Open Line Forum nga sa miagi mga tuig doon na sila nasayran nga nag-operate ng 5 kalisensyado nga pogo sa Subo apan dili na kini aktibo sa pagkakaron. Apan gibuti ang Pilare nga wala sila muhunong sa pagpadayon nga monitoring aron pagsiguro nga walay nag-operate nga pogo sa Sugbo o sa Tibok Central Visayas kay kung doon na sila mabantayan ila kining pahunungon subay sa kamanduan sa Presidente. Just to give you a background, in Cebu, previously we have monitored licenses. No? May mga POGO in previous times. We have at least recorded at least 5 POGOs operating in past years. But they are inactive already. But our monitoring will not stop there. We will make sure that all POGOs, if ever they are existing in Central Visayas, will cease operating, no? in consideration of the instruction of our President. Gipasaling ni Pilare ubos sa kamanduan sa hepe sa kapulisan sa Central Visayas, Police Brigadier General Antonio Aberin, na wala na pogo sa Tibok Region 7 pinagi sa abag sa komunidad. Yawagin niya ang publiko nga tabangan sila sa pagbantay nga kung doon na sila nahibawaan labot sa mga sugal, ipahibaw dayon sila aron nila ning kahatagan dayon og aksyon. We assure the public that Pro 7 under the leadership of Police Brigadier General Antonio Aberin will make sure that there will be no pogo in Central Visayas. And of course, the main ingredient of this implementation is the support of the community. We would like to encourage everyone who have knowledge, who has knowledge of any operation like POGO. Can you please report it to us so that we can take action immediately? Agip sa monitoron sa kapulisan ang mga nagpakaaron ingnon nga mga business process outsourcing kon BPO apan nag-operate na di ay kinig POGO. Arnold Bustamante, CCTN. Presidential Anti-Organized Crime Commission naninguha nga makuha o identity sa mga opisyal nga nagpaluyo sa illegal pugo hubs sa nasod. Nahitabo kini sud sa 5 ka buwan diin gidid-an na sa presidente ang operasyon sa tanan nga pugo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Pahimuslan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kun PAO-CC ang naibiling 5 ka buwan aron sumpuon ang tanang Philippine offshore gaming operators kun POGOs sa nasod. Sumapa nila nga kinina ang igong panahon aron susihon ug ilhon ang mga nanambigit sa mga illegal POGOs nga gipadagan sa nasod. Matod ni PAO-CC Undersecretary Gilbert Cruz nga makahimo sila og igong database sa tanang mga langyaw nga nanarbaho sa maong industriya. May nungdanon kini alang sa pagdeport na unya sa mga langyaw nga kadtong nalambigit sa maong ilegalidad. Kini ang nimong pamahayag sa PAO-CC human nga nakakuha og standing ovation gikan sa mga magbabalaod ang mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa mga POGO. Nimando siya sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kun PAGCOR ato sa State of the Nation address kagahapon nga kinahanglan wag tangon ang tanang POGO operation sa nasod hangtod katapusang bahining tuiga. Kinina ang sangputanan sa nimong investigasyon sa legislatiba bahin sa illegal POGO nga mo'y hinungdan sa managlaing mga krimen o pagpangabuso nga nito mao sa sulod. Effective today, all POGOs are banned. Gikalipay ng daan sa pipila ka mga magbabalaod apil na si Senador Risa Ontiveros sa nahimong baruganan sa presidente kagahapon. Gian Navarro, CCTN News. Wa makauyon si Senador Risa Ontiveros suman nga wa malakip sa State of the Nation address ng Presidente Bongbong Marcos Jr. ang investigasyon sa International Criminal Court. Kini partikular ang investigasyon sa ICC sa dugoong giyera batok sa dugas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Miduso og resolusyon si Ontiveros kaniadto aron awhagon ang administrasyon nga makig-alayon sa investigasyon sa ICC. Sa gihapon gibug-atan ni Ontiveros nga gikinahanglang manubag ang nakalabay nga administrasyon tungod sa mga namatyan human nga naapektuhan ang dugoong anti-drug operation. Mga baboy nga namatay sa bukirang bahin sa dakbayan sa Sugbo gikinahanglang ipaubos sa confirmatory testing. Kini mao'y himuong lakang sa syudad aron mapamatud-an kung namatay ba ang maong mga baboy sa African swine fever. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Kinahanglang ipaubos sa dugang pang-testing ang mga baboy nga nangamatay ilabi na sa barangay Bonbon sa syudad sa Sugbo. Kini ang nahimong lakang ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia aron pamatudaan kung namatay bagyod sila sa African swine fever. Sa miaging simana nakita sa pasiunang test nga namatay ang 7 ka mga baboy sa barangay Bonbon human gikatahong nataptan sa ASF virus. Maong dili pa ngayang ikaalarma una sa habig sa LGU kung nibalik ba ang ASF sa ilang dapit. They are still given 15 days. I think to contain, no? And then they will have a second round of testing. Now, once there is a second round of testing and naagyapoy positive, then we should be alarmed. Human nga nigawas ang report bahin sa mga nangamatay nga baboy daling gipatawag ni Garcia ang mga sakop sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF. Maong daling giadto sa mga sakop sa DVMF pinanguluhan ni Dr. Alice Utlang aron makakuha og dugang samples. Kung magpositibo man sa African swine fever ang maong mga baboy human sa confirmatory test, maghimo na sila og dugang pang mga protocols. Samtang gipahibaw na usab ang ubang mga nanag-iya sa baboy sa angayang buhaton aron dili na mukuyana pa ang maong tagaw. In fact, the DVMF already did what they had to do. They went to the respective piggeries to give them strict controls and instructions. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pondo sa kagamahanan sa syudad sa Sugbo alang sa pagpalambo sa paugnat sa kusog dublihon sa sunod tuig. Matod sa acting mayor nga nadasig ang kagamahanan human sa nagmalampusong kalarong pambansa 2024. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Mas pakusgon sa Cebu City Government ang mga programa may labot na ang paugnat sa kusog. Gibutyag di acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga dobleo ng pondo sa syudad nga igahin sa mga sports development programs. Giangko niya nga resulta noon kini sa nimong kadasig human sa malampusong pagpaygayon sa palarong pambansa 2024 dinhi sa Sugbo diin daghang mga Sugboanon ang nagbadaugon. Pinagi sa pagpakusog pa sa sports program sa syudad, ilabi na ang grassroots program lauman nga makakuha og dugang pang mga kampyon sa managlahing natad. It will show that the Cebu City government
is very supportive of our athletes and is very supportive of our sports programs. Because makita man gud nato nga kaya man di nato. Wala pa siya gihatag og dugang pang detalye si Garcia kung isgutan pila ang pondong igahin sa sports development program sunod tuig. Nabutyag kini ni Garcia human mihatag og pahalipay sa mga taga Cebu City nga nakakuha og medalya sa palarong pambansa sa milabay lang nga semana. Kini isip pagsuporta og pag-aghat na usab nga pakusgan sa dakbayan ang sports development. No, all it takes is really support from the government, support from the schools, support from their families, and they can attain goals. Sa kaibahin, walay mamahimong kabag-uhan sa entrance fees sa Cebu City Sports Center karong giablihan una ang track oval ngadto sa publiko. Mahimo kining gamiton sa tanan gikan alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 9 sa gabi. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, Charter Day bonus sa mga empleyado sa Mandawi City Hall, himuong 3,000 pesos, gikan sa naandang 15,000 pesos. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. See every dawn.
kinabuhi, puno sa hagit. Sumpay na ka, Dria! Ay, paginarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyag-puyag na ka? Kinsa man ako! Masakitin ako din ay gano'n na kinsa! Kung sibuto mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Kapili pa. Ako nga imong anak o ka na imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kahibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tulog na unlod na. Ngamong handong na. Wailain paagi aron masamtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon na tayo relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat siya. Tulog na unlod na. Balik sa atong mga balita, Charter Day bonus sa syudad sa Mandawi alang sa mga empleyado gipaminusan. Gikan sa 15,000 pesos, gihimo na lang kining 3,000 pesos. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Karong Agosto 30 na ang ika-56 nga anibersaryo sa Charter Day sa syudad sa Mandawi. Sa naandan ang tanang empleyado sa City Hall makadawat og Charter Day bonus agi og pasalamat kanila. Apan itandi sa ning labay nga mga katuigan, diin 15,000 pesos ang madawat sa mga regular nga empleyado. Karon gipaususan kini ngadto lang sa 3,000 pesos. Matud ni Council Marie Emeline Cortez Zafra, ang chairperson sa Committee on Appropriations, Budget and Finance, nga ang kabaguhan gipatuman subay sa guidelines sa Commission on Audit. Mga uban gyud ana nga mangutana nga nung 3,000 lang compared to the other milestone years na gi-celebrate nato. Our city budget officer attended a seminar early this year, and Mandawi was one of the LGUs nga gi-flag ni COA nga so mauto gi-cite man gud nila nga wala daw basis nga maghatag og kanang incentives. Matud ni Zafra nga gi-flag sa COA ang Mandawi sa paghatag sa kaniadto nga 15,000 pesos nga incentives nga giingong walay basis. Matud ni Zafra nga gituman lang karon sa syudad ang COA aron wala usay mahimong disallowances sa umaabot. Ato is gipungan lang nato nga dili na lang sad nga bugat sa ato ang mga empleyado nga mag kanang madidak na sad sila if madisallow na sad. Dagan-dagan ang LGU sad gyud no ang gi kuan sa COA ani, so mauna for this year ni decide na lang nga kanang mo abide sa unsay na sa circular nga 3,000 na ang madawat kung kanang unsa ni anniversary bonus. Gawas sa regular nga mga empleyado, makadawat usab og Charter Day bonus sa mga job order employees, clean and green personnel ug barangay health workers. Sila makadawat og 5,000 pesos subay sa 50 city pesos nga pagtaas sa ilang matag adlaw nga honorarium gikan Abril hangtod Hulyo. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga nasunugan sa Barangay Gizo, syudad sa Mandawi, nakadawat og hinabang pinansyal. Samtang Gizo Elementary School nga gipuy-an sa nasunugan, mupatuman og modular distance learning ug usa ka semana. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Nakadawat og tag 10,000 pesos ang mga tag-iya sa panimay samtang 5,000 pesos sa renters ug sharers. Ang hinabang pinansyal gihatag pinaagi sa Tabang Mandawi program sa syudad. Gawas niini gipanghatagan usab pagbalik ang mga nasunugan og disaster kits ug bugas sa City Social Welfare and Services. Hatag naman ta og financial nila. Pwede na sila magpapabalik? May device. Magagagta dito sa ibabang yung sa ipo nila. Importante lang nakahatag ng resistance nga maulit na para sa ilang sa mga biktima. Moabot sa usa ka gatos ka pamilya ang nawadan og Pinoy-anan sa sunog nga niigo sa Sitio San Jose, Barangay Gezo ni adtong Huybis. Sila kasamtangang gihikling sa Gezo Elementary School ug mupuyo sa tunghaan hangtod Agosto 2. Matud ni Maria Nessa Chu Espina, ang principal sa eskwelahan, nga kini gitugtan base sa DepEd guidelines din mahimong mulungtad og puyo ang mga biktima sa sunog og 15 ka adlaw sa tunghaan. Tungod magsugod naman ang klase sa Hulyo 29, ang tunghaan mo pahigayon una og modular distance learning og usa ka semana. Moabot sa siyam ka mga classroom ang
ang gi-occupy sa mga biktima sa sunog. Sa kasimana nga dili magklase, ang mga bata is modular, ang kinder to grade 5, na may grade 6 nga among i-face to face. Kaya ang kato nga classroom dito nga area, wala may nigamit. So kato lang, grade 6 lang ang mag-face to face. Full face-to-face tayo. Full face-to-face ang grade 6. Mag-full face-to-face me August 5. Sa Agosto 3 o 4, mapahigayon siya mag-clean up drive ang tungaan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakasinati og pagbaha sukad kagahapon sa udto ang barangay Panganan sa isla sa Olango, dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod ni Captain Johnry Casiao nga kini tungod usab sa pagtaob sa dagat mga alas 12 sa udto kagahapon adlaw ug sa kadako sa bawd tungod sa habagat ug bagyo. Karong adlaw subling nakasinati ang mga residente sa isla og pagbaha. Dugang niya nga panahon sa habagat lauman nga maabtan yun sa dagat ang pipila ka mga kabalayan ug hangtod na sa gani sa ilang covered court nga nanghinaot kun nahimutang sa ibabaw nga bahin. Gipaybaw nga mobisita usab sila Lapu-Lapu City DRRMO head Nigel Banyasya aron nga pagdeklarar sa ilang lugar nga risgo sa panahon sa bagyo ug i-monitor usab ang pagtaas sa dagat. Philippine Statistics Authority 7 wala mi kumpiyansa human itumang sa Davao Region ang issue kabahin sa mga peking birth certificates. Sumala pa sa mga kadagkuan nga dili basta-basta ang proseso alang sa late registration. Ang kasayuran ni Hato Digian Navarro. Nabalaka apan wa nangumpiyansa ang Philippine Statistics Authority 7 bahin sa posibleng pagtumaw sa mga peking birth certificates. Ilabi na nga nasusi sa National Bureau of Investigation sa miaging simana ngumabot sa kapin 1,200 ka mga fake birth certificates ang nitumaw sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nakita si NBI dito nga naa sa 102 ka mga questionableng late registration ang nitumaw sa maong dapit ug sagad sa mga nagparehistro, mga Chinese nationals. Ilabi na nga posibleng gamiton ang maong mga peking birth certificate aron makapahirehistro silang mga negosyo apil na ang giingong illegal pogo hubs. Gitataw sa PSA 7 nga kinahanglan adunay kasayuran ang local civil registrar bahin sa lugar sa pagkahimugso sa tao. Check natin sa NCR then double check for once na maabot na po na siya ang mga correction sa opisina, i-double check na po na mo before i-transfer to the region. Nasayran nga ipaubos sa late registration ang usa ka tawo kung 15 days na sukad na siyang paghimugso. May nungdanon ang karakter sa mga local civil registrar diin sila mag-igo kung legit ba ang pagkuha sa tawo alang sa birth certificate. Kinalan adunay mga igong pagpamatuod sa usa ka registrant. The responsibility of registering a vital event, no? Birth marriage that na-alleged sa local civil registrar. And in fact, if delayed registration ka, di mo na issue karon, no? The local civil registrar has the discretionary function kung mag-requirement na siya additional 2 documents na iyang pangayoon sa subject person, no? Na para manggod na establish na to ang facts of birth kung birth siya, or facts of marriage kung marriage siya, or facts of death. Human nakadawat sa mong taho, nagigalayo na ang PSA 7 nga to sa ilang mga local civil registrar sa rehiyon alang niini. Kini aron dili abuson sa ubang mga langyaw nga mopay mo sa questionableng pagproseso sa birth certificate. Samtang gisiguro sa PSA 7 nga ang mga magparehistro alang sa birth certificate mga Pilipino gyud. This is still in progress. We are really conducting some measures, no, na sakto yun ang pag-register. That's why we mentioned ni Sir Milky kanina na dili pwede na maghatag o birth certificate ang personal tao magdala. Navarro, CCTN News. Moabot na sa 2.4 bilyones ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas ang nasakmit sa PRO7 sukad nga milingkod sa katungdanan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. 99% sila nadakpan nga mga drug personalities pulos na nakonbikto sa ilang kaso nga giatubang. Ang asayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Sukad milingkod sa katungdanan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. neto ga 2022 mabot na sa 2.4 bilyon ka pesos ka balor sa illegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office 7 subay sa subsum nga war on drugs nga ilang gipatuman. Sa mong ginaganon sa supply sa illegal nga drugas nga ilang nasakmit, nakasikop sila og dulan sa 17,000 ka mga drug suspects, di 99% sa mga mga nadakpan, pulos na kumbikto sila nga mga kaso nga giatubang. Mato ni Police Lieutenant Colonel General Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Aberin, nga ang mao nga ginaganon sila nga nasakmit og malampuson nga pagkasikop sa mga drug suspects tungod kini silang aggressive, focus, highly analytical ug pagtamod sa tawhanong katungod nga kampanya batok drugas. Una na nga mipahibaw si Marcos sa State of the Nation address na magpadayon ang bloodless war on drugs sa iyang administrasyon. Upon the assumption of our President in 2022, up to now, ang atong na-confiscate na illegal drugs sa Central Visayas would now total to 2.4 billion worth of illegal drugs. Now, this will tell us our aggressiveness in the fight against illegal drugs. And this has also resulted sa pagka-aresto sa mga drug suspects na may total na almost 17,000 ang incarcerate as a result of our aggressive, focused, highly analytical, and human right adherent illegal drug campaign. Sigarbo ni Pilare nga sa halos tanang nadakpan nila sa mga anti-illegal drug operations, pulos kini na kumbikto sa kaso dito sa korte nga nagpasabot lang nga ang tanan nila nga operasyon na subay gyud sa banaod. Subay ni sa sulod sa 3,000 ka mga barangay sa Timog Region City. 71% sa bini ang gideklara na nga drug cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program. Mato ni Pilare nga nagpasabot lang kini nga ang kapulisan ug mga ahinsya sa gobyerno wala magbase sa kung pila ang nasakmit nga illegal nga drugas ug nadakpan nga mga drug personalities apan nagbase sila kung pila ka barangay ang na-clear gikan sa illegal nga drugas. Kining atong government approach against illegal drugs, we have this program called Barangay Drug Clearing Operations. Usa ni siya ka proseso nga ang usa ka barangay i-declare nga wala na gyud affectation sa illegal drugs. As of now, out of the 3,003 barangays in Central Visayas, we have already declared cleared around 71% of these barangays. So this will tell us na ang atuang pagkontra o pag-away sa illegal drugs, analytical tayo, kaya dili lang taga-base sa pila ka buok ang nadakpan, pila ka shabu ang na-confiscate, but pila ka barangay ang na-cleared from illegal drugs. Ito ni Pilare nga kung kaniadto doon ay mga hardcore nga mga drug group nga naglihok sa Central Visayas apan kining tanan pulos na puhang sa kapulisan ug kining nagpabilin sa pagkakaron mao na lang ang mga ginagmay nga grupo nga may mudawat sa gipalusot nga supply sa illegal nga drugas gikan sa silingang rehiyon sa Pilipinas. Arnold Bustamante, CCTN. Mosunod, bagdua katuig nga bata na lumos sa barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kanaw guban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Kakan and Filipino lay leader June Cruz. Growing faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you.
deadline for registration is June 30, 2024. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa atong mga balita, patay ang usa ka tuig ug 11 anyos ug 11 ka buwan nga bata human malumos sa dagat duol sa Liberty Shrine sa barangay Mactan, Lapu-Lapu niadtong Domingo sa buntag.
Usa ka concerned citizens mao ang nireport sa kapulisan sa Netabo mga alas 5 na sa hapon. Apan pagsusi sa kapulisan nasuta nga duol ra sa dagat ang panimay sa pamilya sa bata. Matod sa iyang uyuan nga ang inahan sa bata na busy sa pag-atiman sa kamanghurang anak hinungdan nga wa nabantay ang bata. Gisiwayan paunta pagda sa Mactan Doctors Hospital apan nakabsan jud kini sa kinabuhi ang maong bata. Ang bata posibleng niagi sa likod nga pultahan o natagak ingon man nalumos sa dagat. Nadakpan sa mga sakop sa National Bureau of Investigation 7 ang usa ka babay sa Barangay Lakog, Cebu City human gituuhang nagpakaarong ingnon nga doktor. Gipasanginlan sa NBI 7 ang dinakpang si Dimber Celis nga nagbutang og injectables sa naong sa usa ka babay ug nanghubag. Matod sa agent on case si Attorney Wenceslao Galendez nga nakaangko ng usa ka babaeng reklamante og pangbanghubag sa ilawom siyang mata human ipahimo sa tanyag sa nagpailang doktor. Na-recover sa mga operatiba ang managlahing mga tambal o injection gikan sa dinakpan. Kasong illegal practice of medicine ug kalapasan sa anti-cybercrime law ang giatubang ni Celis. Nasalbar sa construction worker ang usa ka lalaki nga nisuway sa pagpakamatay pinagi sa pag-ambak sa unang Mactan-Mandawi Bridge pasado alas 11 kaganinang buntag. Sa inisyal nga investigasyon nasuta nga ang lalaki nilayat sa taytayan nga habig na sa Lapu-Lapu og nakit-an sa construction worker hinungdan nga giluwas. Nagdumili sa paghatag sa iyang personal nga mga impormasyon ang maong lalaki nga naa sa kapin 30 anyos ang pangidaron. Tulo ka balay ang naugdaw sa sunog sa Vicso Compound, Barangay Tipolo, Siyudad sa Mandawi, alas 3 kaganinang kadlawon. Moabot sa 100,000 pesos ang gibiling danyo sa sunog nga nilungtad og 30 minutos. Padayon pa ang investigasyon sa kabumberohan sa hinungdan sa sunog. Wala ra hinuoy na anggol sa maong alarma. Tuyo nga nagpatrolya ang mga sakop sa Liloan Police Station kagabi human nakadawat og kabahin sa giingong mga rugby boys. Matod sa Liloan PNP nga adunay mga batan-on nga naghingos og rugby sa seawall sa Pier 88. Nasayran nga nitabo ang mao nga binuhatan sa mga huot nga mga mangitngit nga dapit sa lungsod. Gihangop usab sa LGU Liloan ang lakang sa kapulisan aron masiguro nga hapsay og malinaw ang ilang dapit ilabi na panahon sa kagabion. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.